Habang inaayos ni Jiang Cheng ang kanyang kamay matapos ibigay ang malakas na suntok sa lalaking nagwawala, nananatili pa ring nakahandusay sa sahig si Zhang Yu, hindi pa rin makabangon. Dahil sa kabayanihang ginawa ni Jiang Cheng, nagsigawan ang mga tao sa paligid, puno ng tuwa at paghanga. May isang babae ang napabulalas, wow! Ang gwapo ng lalaking yun. 2 galaw lang, napabagsak na niya agad. Sumagot naman ang isang lalaki, oo nga, napakatapang niya at ang kisig pa. Sa mga sandaling iyon, dumating na rin ang mga pulis. Mabilis nilang painesasan ang lalaking nagwala at dinala para ikulong. Naiwan ang isang pulis sa tabi ni Jiang Cheng upang magpasalamat. Maraming salamat sa pagtulong. Kung hindi ka agad kumilos, baka mas malala pa ang nangyari. Sabi ng pulis. Ngunit biglang tumayo si Zhang Yu at sa malakas na boses, habang galit at nakatutok ang daliri kay Jiang Cheng, ay sumigaw. Officer, gusto kong magsampa ng reklamo. Sinaktan ako ng taong ito. Nakita ng lahat dito. Marahas siya, huwag kayong magpalinlang. Sa sinabi ni Zhang Yu, agad na humarap ang pulis sa mga tao sa paligid at nagtanong. Pasensya na, totoo ba na sinaktan niya ito? Bago pa makasagot ang iba, sumingit si Yu Xiaoxiao upang ipagtanggol si Jiang Cheng. Hindi yan ang nangyari, officer. Sinusubukan lang akong lokohin ng lalaking ito para pilitin akong magpakasal sa kanya. Nagharap ang pulis at si Yu Xiaoxiao, at agad niyang ipinaliwanag ang buong pangyayari. Sa itaas ng kanyang ulunan, makikita ang kanyang friendliness value, 70. Napangiti si Jiang Cheng nang makita ito. Sa isip niya, tumaas na sa 70 ang friendliness ni Yu Xiaoxiao sa akin. Mukhang nahuhulog na siya sa akin at hindi na niya mapigilan ang sarili niya, ha? Pagkatapos noon, agad siyang lumapit kay Yu Xiaoxiao at mahigpit itong niyakap. Naluha si Yu Xiaoxiao habang inaalala ang mapait na nakaraan habang patuloy na nagpapaliwanag. Pinakalma siya ni Jiang Cheng at mahinahong sinabi. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ulit ng tulad ni Zhang Yu. Humarap naman ang pulis kay Zhang Yu at sinabing, mukhang isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Mas mabuti sigurong pag-usapan na lang ninyo ang ganitong mga bagay tungkol sa relasyon. Nagulat si Zhang Yu sa sinabi ng pulis at mariing tanong niya. Anong hindi pagkakaunawaan? Ano bang ibig mong sabihin? May CCTV dito. Humihingi ako ng kopya. Sa ginagawa ni Zhang Yu, hindi na napigilan ni Jiang Cheng na minas. Sa isip niya, ginulo niya si Xiaoxiao, sinaktan pa, at walang bahid ng pagsisisi. May gana pa siyang humingi ng security footage. Sige, subukan natin ang sistema. Agad niyang tinawag ang system sa kanyang isipan at ginamit ang bad luck card kay Zhang Yu. Hindi nito alam na unti-unti nang bumabalot sa kanya ang matinding kamalasan. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Zhang Yu. Sinagot niya ito kaagad. Mula sa kabilang linya, may boses na nagsabi, Sir, 200,000 ang kaka-withdraw mula sa inyong account sa Nongxiang Bank, sa Heyuan Branch. May kaina-hinalang aktibidad. Maaari bang kumpirmahin? Galit na sagot ni Zhang Yu. Nasa Amang Yang ako ngayon. Hindi lang yan kainahinala, tiyak na na-scheme ang card ko. Bilasan niyo at padalhan ako ng tao para ayusin ito. Halos kasabay nito, may tumakbong babaeng staff papalapit sa kanya. Sir, kayo po ba ang may-ari ng sasakyang may plate number 3838? May kotse pong bumangga sa puno, at natamba ang puno sa ibabaw ng kotse ninyo. Medyo malala, mabuti pong tingnan ninyo agad. Sa narinig, napamura na lang si Zhang Yu dahil sa tindi ng sunod-sunod na kamalasang dumating sa kanya. Narinig din ito ng pulis at sinabing, Sir, mukhang nadagdagan pa ang problema ninyo. Kailangan ba ninyo ng tulong? Pero bago pa matapos, mabilis na tumakbo si Zhang Yu palabas upang tingnan ang kanyang sasakyan. Bago siya makalayo, pasigapan niyang sinabi, wala akong oras para sa mga walang kwentang bagay na to, huwag muna akong istorbohin. Matapos kumalma ang lahat, sina Yu Xiaoxiao at Jiang Cheng ay nagsimulang maglakad ng magkahawak baywang.
Nakangiting wika ni Jiang Cheng, kung ano ang itinanam, siya ring aanihin, Xiao Xiao, fair na. Makalipas ang 5 minuto, nasa loob na sila ng kwarto. Habang nakaupo si Jiang Cheng, malumanay siyang nilapitan ni Yu Xiaoxiao at sinabing, "Aking mahal, tingnan ko nga kung ayos ka lang. Nasaktan ka ba?" Sabay hawak sa kanyang damit. Napangiti ng malaki si Jiang Cheng at pabirong sagot. Ang tulad niyang walang kwenta, kailanman ay hindi ako masusugatan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Yu Xiaoxiao at tuluyan ng hinubad ang damit niya. Pero mas mapapanatag ako kung ako mismo ang mag-check sa iyo, sabi nito habang maingat na sinusuri ang buong katawan ni Jiang Cheng. Tumingin si Yu Xiaoxiao at nagtanong, "Hindi mo ba ako hahamakin dahil nagkaroon ako ng fiancé na ganoon?" Kalma lang ang tugon ni Jiang Cheng. "Bakit ko naman gagawin yun? Nagulat lang ako, hindi ko inasahan na ganoon pala ang pagkatao ng fiancé mo." Ipinaliwanag ni Yu Xiaoxiao, "Inayos yon ng lolo ko noong malubha na ang sakit niya. Para mapanatag ang isip niya, wala akong nagawa kundi pumayag na ma-engage kay Zhang Yu. Pero nang maglaon, nalaman kong bisexual siya at may relasyon pa pala sa matalik kong kaibigan." Ngumiti si Jiang Cheng, hinawakan siya sa braso at mahina ngunit puno ng lamang na sinabi, "Ang dami mo palang pinagdaanan, pero huwag kang mag-alala, Xiaoxiao. Nandito na ako para sa iyo mula ngayon." Sa narinig, muntik nang tumulo ang luha ni Yu Xiaoxiao dahil sa pagkaantig. "Jiang Cheng, hindi mo talaga alintana. Ibig kong sabihin, handa ka bang ipagpatuloy ang ganitong klase ng relasyon sa akin?" Sa isip niya, si Jiang Cheng ang unang lalaki sa buhay ko. Kahit hindi pa ganoon kalalim ang nararamdaman ko sa kanya, ang ganitong klaseng samahan ay daang beses na mas madali kaysa sa seryosong pakikipagrelasyon. Biglang hinawakan ni Jiang Cheng ang kanyang bewang at hinayla siya palapit. Nagulat si Yu Xiaoxiao sa biglaang ginawa nito, ngunit hindi na siya tumutol. Habang nakapatong ang baba ni Jiang Cheng sa kanyang dibdib, nakangiti siyang nagsalita. "Siyempre, hindi ko iniintindihan. Huwag kang mag-alala, Xiaoxiao, aalagaan kita." Namula ang mukha ni Yu Xiaoxiao at sobrang naantig sa mga salitang iyon. At doon nagsimula ang kanilang masayang gabi, puno ng init at lamang. Kinabukasan ng umaga, nakaalis na sina Yu Xiaoxiao at Jiang Cheng sa kwarto. Dalawang kasambahay na ang naglilinis doon. Habang inaayos ng isa ang mga punda ng unan, nagtanong ang matandang babae sa kanyang kasama. "Ano bang nangyari dito?" Napabuntong hininga ang kasamahan niya habang nagva-vacuum ng sahig at sabi, "Hay nako, ang mga kabataan ngayon, parang walang kapaguran." Agad namang tanong ng matanda, "Kayo ba ng asawa mo, kaya niyong gumawa ng eksena na parang ganito?" Napatawa ang nagva-vacuum at sagot niya, "Kung ganito ka-wild si Old Chen, tingin mo ba makakapasok pa ako sa trabaho araw-araw? Baka nga hindi ko na kayang igalaw ang mga binti ko." Narinig ito ng babaeng kausap niya at napahagalpak ng tawa. "Tingnan mo nga ang mga kumot, may imagine mo kung gaano kasarap ang pakiramdam ng babae kagabi. Hay nako, ang gwapong binatang yun, mainit na nga, wild pa." Naiinggit ako. Sa isang restaurant, masayang nag-aalmusal sina Jiang Cheng at Yu Xiaoxiao. Habang abala si Jiang Cheng sa kanyang cellphone, may binabasa siya roon. Napansin niya ang isang post sa social media, ilang magagandang relo. May caption pa, "Li Zudong, salamat sa regalo para sa aking coming of age, mahal kong ina." Pagkakita niya nito, medyo nakaramdam si Jiang Cheng ng pagkainggit. Gusto rin niyang makapag-post ng isang bagay na makakainggit sa iba. Kaya habang umiinom ng gatas, bigla niyang sinabi kay Yu Xiaoxiao, "Xiaoxiao, pwede bang hiramin ko ang mga binti mo para sa isang litrato? Gusto ko lang ay celebrate ang aking ika-18 kaarawan." Nagulat si Yu Xiaoxiao sa sinabi niya, kaya habang kumakain ng sandwich ay agad siyang nagtanong, "Birthday mo ngayon?" Diretsong sagot ni Jiang Cheng, habang patuloy pa ring nakatingin sa mga post sa social media. "Hindi naman.
Pero halos lahat lately, nagpo-post ng mga coming-of-age gift nila sa Moments feed nila, at naisip ko, gusto ko ring mag-post. Wala naman akong ibang maipapakita, kaya naisip ko, baka pwede ko na lang i-post ang mga binti mo. Namula si Yu Xiao Xiao pero masayang sumang-ayon. Sige na, ikaw talagang pasaway ka. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang maghanda para sa litrato. Humiga siya sa bangko at itinaas ang kanyang mga paa, ipinapakita ang makinis at mahahabang hita. Sumunod, umupo siya ng nakadikwatro at marahan niyang inalis ang suot niyang takong. Hindi pa doon natapos, humiga ulit si Yu Xiao Xiao, bahagyang tinaas ang isang paa, habang sa tabi nito ay may mainit na tinapay sa upuan na umuusok pa sa sobrang init. Habang kinukuhanan siya ni Jiang Cheng ng litrato, hindi nito mapigilan ang mapangiti at maisip. Ang regalo ko sa ika-18 kaarawan ko ay maaaring hindi Mercedes o BMW, pero ang bilis ng tinatahak ko ngayon ay mas mabilis pa kaysa sa isang supercar. Agad niyang ipinost ang mga litrato ni Yu Xiao Xiao sa kanyang social media. Maraming lalaki ang agad nakakita nito at hindi naiwasang mainggit. Sa kanyang kama, nakaupo si Cheng Ji habang umiiyak, iniisip niya. Jiang Cheng, pinapatay mo ako. Bakit mo kailangang mag-post ng ganito pagkagising pa lang? Biglang parang napakalim na ng 20,000 yuan na relo ng class president. Halos maiyak na rin sa inggit si Zhou Jiun at nasabi sa sarili. Biglang parang wala ng halaga ang bahay na binili sa akin ng mama ko. Gusto ko rin ng babaeng naka-black stockings. Gusto ko na ring maging ganap na binata. Samantala, dinyugo ang ilong ni Liziru sa nakita, at naibulalas. Una, kinaiinisan mo ang player, tapos, ikaw na mismo ang nagiging player. Yan ang tunay na coming-of-age gift. Naiinis naman si Zhao Gang habang nakatitig sa kanyang computer, tinitingnan ang post ni Jiang Cheng. Ito ang tunay na regalo para sa pagtanda. Ang 5,700 na binili sa akin ng tatay ko, wala pala yun kumpara dito. At sa huli, si Wang Xiaocheng, halos maiyak habang yakap ang isang unan na may larawan ng virtual na babae. Sa isip niya, hayop talaga. Ako, nandito lang kasama ang virtual girlfriend ko at ang luma naming teknik mula pa sa ninuno namin. Pero grabe, sana matikman ko rin ang totoong karanasan na katulad ng kay Jiang Cheng. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jiang Cheng sa Far Ara showroom sa Xintai Road. Pagkapasok niya, agad siyang sinalubong ng isang staff. Hello, welcome to the Far Ara showroom. Paano ko kayo matutulungan ngayon? Kalmado lang ang sagot ni Jiang Cheng. Hindi na kailangan. May mga kotse ba kayong available ngayon? Gusto ko lang tumingin. Magalang siyang inisikaso ng babaeng staff at sinabing, meron po, dito po, ipapakita ko sa inyo. Sa kabilang bahagi naman ng showroom, abala sa pag-uusap sina Boss Wang at Su Wan. Su Wan, kung gusto mo ang kotse na to, bibilhin ko para sayo, sabi ni Boss Wang na may kumpiyansa. Agad namang tumanggi si Su Wan. Boss Wang, sobra naman po kayo. Ang pagbili ng kotse ay seryosong desisyon, kailangan sigurado kayo. Hindi naman po mahalaga ang opinyon ko. Pero mapilit si Boss Wang. Tinapik pa nito ang balikat ni Su Wan at sinabi, paano namang hindi magiging mahalaga? Pag nagsimula na ang shooting ng show mo, ako mismo ang susando sa iyo sa set araw-araw. Dapat komportable ka, kaya syempre kailangan gusto mo rin ang kotse. Nagulat si Su Wan sa sinabi niya, kaya mabilis itong sumagot. Talaga pong hindi na kailangan, Boss Wang. Magulo ang schedule ng filming namin, huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo sa pagsundo sa akin. Kung maibibigay niyo lang sa akin ang role bilang female lead, nangangako po akong pagbubutihan ko. Habang ina-assist pa rin si Jiang Cheng ng staff, napansin niya ang tensyon sa kabilang gilid ng showroom. Nakita niya si Boss Wang na bahagyang hinihila si Su Wan at narinig pa niya ang sabi nito. Basta pumayag ka, natural na ibibigay ko sa iyo ang role ng female lead. Sa isip ni Jiang Cheng,
Pumunta lang ako para tumingin ng kotse, pero parang may live drama pa akong napapanood. Bigla niyang nakilala ang babae. Teka, si Suwan to. Ilang taon mula ngayon, magiging isa siya sa mga bagong Fordan actresses. Sumikat siya mula sa litrato niya na paakyat mula sa swimming pool, tinawag pa siyang. Patuloy ang pangungumbinsi ni Boss Huang. Wanwan, gawin na natin to. Kung gusto mo ang kotse, magbibigay na ako ng deposit ngayon, tapos pwede tayong uminom pagkatapos. Pero agad na inalis ni Suwan ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Boss Huang, hindi po talaga mahalaga ang opinyon ko. At saka, kailangan ko pong pumunta sa meeting sa kumpanya. Lumapit si Boss Huang, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha, at may banta pang sabi. Isa ka lang maliit na artista, kaya huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi ko sa iyo, Suwan, kung hindi mo ako sasamahan, wala nang investment na to. Hindi na napigilan ni Suwan ang pagkainis at galit. Kita sa mukha niya na tinatangka siyang gipitin para makuha ang kanyang katawan. Hindi pa rin tumigil si Boss Huang. Sa malakas at galit na boses. Tigilan mo na yang pagpapaka-inosente. Sayang lang ang oras ko sa kabaitan ko sa'yo. Dalawa lang ang pagpipilian mo, magayos ka at maghintay sa akin, o maghanda ka ng ma-blacklist. Pero hindi nagpatinag si Suwan. Buo na ang kanyang desisyon. Boss Huang, kahit mag-invest ka o hindi, pareho lang ang sagot ko. Hindi ako susuko. Gawin mo ang gusto mo. Habang pinagmamasdan ni Jiang Cheng ang eksena na parang eksaktong kinuha mula sa isang drama series, biglang lumitaw sa harap niya ang abiso ng sistema. Agad niya itong tiningnan, may panibagong misyon na nabuo.